So may dumating na naman na item sa atin ngayon. So ayun na siya mga prank. So ito yung box niya. Siyempre as usual dahil nga parcel. Asahan talaga na ganito yung mangyayari. Pero hindi naman ito fragile or may mabibiak ba whatsoever something. So okay lang siya. Tara buksan natin. Oh. So sa loob niya is meron siyang manual. Yung isang arm para sa laptop or monitor. Yung pangalawang arm. Yung mga holder ng wires. Ayan, para hindi pangit pag nagkabit ka na ng wires. Yung mga bolts. Ayan, nakasegregate yan. Ganda. Oh, kita mo naman. Oh, diba? Yung mount. Yung pang-lock natin sa lamesa. So, dito ito yung mag-hold sa table. Yung kanyang paglalagyan ng yung dalawang arm. So, dito mo siya ikakabit. So, ito yung base ng laptop. Dito mo ilalagay yung laptop. At yung dalawang mount para sa laptop, na laptop base at saka sa monitor ng computer mo. So, tara, install natin. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa ating small table na dito tayo nag-i-edit, dito tayo nagpo-post ng mga videos. So, as you can see, sobrang liit niya lang talaga. And dito din tayo nagre-record ng videos. As you can see, my background. So, ngayon, ilalagay na natin siya. So, nandito na yung monitor sa gilid. Yep. And sobrang dali niya lang at sobrang easy niya lang. And the good thing kasi nga meron siyang mga bolts and tools na pwede mo nang gamitin to install this kind of setup. So tara, huwag na natin patatagalin pa. So yung base mount, so ito yung patayo kung saan ilalagay mo yung dalawang arm ng monitor at saka yung laptop. Yep, I think this is the base for this one. So din yung holder ng poste natin. Ito yung mag-hold sa table. Siya yung main, siya yung paa na kakapit talaga sa table natin. So, ito yung base. So, gaganyan mo lang yan dyan. Nakaganyan. Kasi merong nakalagay dito na brand name ng Nplay. So, itong sinasabi ko kanina na yung pa-L ng nakaganyan. Yan. So, meron na siyang bolt na ito, malalaki. Pero bago yan, i-connect muna natin to. Pero depende na sa'yo kung saan yung mauuna. Kung mahihirapan kang maglagay ng ganito, pwede kang magpatulong. So, dito din natin yung kinuha yung mga bolts. Ito yung tatlo na magbo-bolt dito sa base natin. So, ipasok nyo lang dito yung tatlong bolt. Siyempre, dahil nga binigyan tayo ng mga screwdrivers, hindi mo na kailangan ng star screw. Itong type of, ayan, ito na yung mga free nila kung saan ito yung talaga yung gagamitin mo to install this setup. Siyempre, higpitan natin yan dahil ito talaga yung paa ng lahat ng monitor at ng laptop. So, dapat matibay talaga yung pagka-higpit mo. And now, the next is ito na. Ilagay lang natin dyan. So, may dalawa tayong bolt dito na mag-hold din sa kanya. The good thing is adjustable siya. Kung masyadong makapal yung table mo, pwede mo pa siyang adjustan. Siyempre, another higpit na naman tayo para siguradong safe yung setup natin. So, ayan na siya. Ayan. So, adjust mo lang dyan. Tapos, ilalagay na natin siya dito mismo na mag-fit. Ayan. So, ayan na siya. Meron na tayong base. So, yung next natin is lalagay na natin yung arm. So, yung dalawang arm niya. Arm para sa laptop, tsaka arm para sa monitor natin. So, sobrang easy lang nito. So, ikaw na lang maghanap kung saan mo ilalagay yung sa laptop, tsaka yung sa iyon. Alright, dito yung sa laptop. Higpitan natin ng kaunti. At dito naman sa monitor. It has to be true. That's great. Next natin is ito. Para sa laptop mount. Sobrang dali niya lang i-install. And this is the laptop base. Madali lang siya i-install mga prank. Pak. So, ayan na. Tapos na yung 4 na bolt natin mga prank. Dito.
para maghigpit. Tapos ito, meron kasing bolt dito sa itaas, dito sa ibaba niya. Ayan. Ayan. Dito mo siya parang ito yung maglalak sa loob. Tsaka may sliding din dito mga preng. O, ayan. Sa slide mo lang dyan siya, tapos yung butas dyan, meron ditong bolt sa itaas. Doon mo siya ipapasok. Yun. So, napasok na, hindi na yan siya matatanggal. Ito yung panghigpit niya. Oh. So, ayan. Meron na tayong floating laptop. So, next natin is yung monitor. So, guys, no need na tong base ng monitor. Kasi yung gagamitin natin is ito na mismo, yung plate niya. So, dito madali lang siyang i-connect. Kasi meron na din siyang bolt na binigay sa atin. Connect mo na lang yan siya dyan sa likod. So, ayan, nalagay na natin yung plate mount niya. Ano bang tawag dyan? Plate mount. So, ilalagay na natin siya dito. Dali lang yan. Isa-slide mo lang dito sa likod. Ayan, o. Meron siyang sliding kasi dito. Tapos, ilalagay mo lang sa, yun. Done. So, kailangan mo lang higpitin dito sa may mount niya para hindi siya malaglag. Or going down for real. So, right. So, yung pang-lock niya dito sa itaas. Yun. Tapos na. Ganyan lang siya kadali. Ganyan lang kaganda. Hihigpitan lang natin dito para solid yung pagka-hold niya. Yun. So, mahigpit na. So, cable management. Sa laptop. Ayan. Kasi dito yung laptop. Monitor. Ayan. Tigda dalawa to sila. Ayan. Monitor. Ayan. So, ganyan na siya. So, here's the finished setup. Actually, hindi ko pa siya nalinisan dito na area. So, kasi nga masyadong maliit yung table natin. Yung dati, yung meron pa yung paa ng monitor na to dito sa ibaba. So, hindi ko malalagay yung keyboard dito. So, possible na nandito talaga yung keyboard sa labas. At saka yung mouse, nahihirapan ako. Kasi nga sobrang liit talaga ng table natin. So, ngayon, dahil nga nakaangat na siya, naka-float na siya because of this kind of setup, pwede ko na siyang ilagay sa ibaba yung keyboard at saka yung mouse. Palaki na yung area na pwede kong igapang sa kanya. And also, separately ito, desktop ito, and this is a laptop. Hindi po sila magko-combine. So, ibang Windows ito, iba din ito. So, dito nagmo-multitasking tayo for light application. Hindi kasi ito kaya kasi low specs lang din ito. And dito tayo nag-i-edit ng mga light din kasi hindi din ito, although naka-Core i7 siya, pero wala siyang video card na tinatawag kung saan kaya niya yung mga heavy video editing. So, light video editing lang yung kaya nito. But still, that's good. That's great. And I really appreciate sa Nplay na ginawa nila ng ganitong klase. Although meron pang mga options doon na mas maganda pa, pero ito lang yung pinaka-the best na naisip kong gawing setup na napakamura at budget friendly din para sa mga katulad ko na naghahanap ng mga budget na super worth it na magagamit natin. So, that's all. Pwede na akong mag-type, pwede na akong maglagay dito. Kasi nga yung laptop natin dati is dito yan sa ibaba. So which is wala akong malalagyan dito. So ngayon, I can put some things like there, here, or ano man yung gusto kong ilagay dyan. So mas easy na lang sa akin to access my other accessories kasi may space na siya sa ibaba. Like that one.